At huwag mong ipilit na kasalanan ng mga manalastas ang inaasal ng mga defenders or reactors na nagsasalita para sa kanila, no? They've done their part, okay? Napagsabihan, pakiusapan yung mga vloggers. Alright, isa na naman pong bagong video para sa bagong content natin. Tayo po ay magre-reaction lamang, no? Doon sa nangyaring live ni Papa Bear kagabi, na kung saan kinuha nitong si BJ yung thumbnail ni Papa Bear dahil sa medyo intriguing, dahil nakalagay doon na mas maigi pang tulungan yung baliw kaysa kay Dave. Something na ganon yung content ng thumbnail na yon, at nakita ni BJ, no? So nung nakita ni BJ to, of course, grab the opportunity at yun yung ginawa ni BJ, no? So doon po tayo maggagawa ng ating content. And sa content kong ito, medyo sasamahan natin ng konting YouTube guideline, no? Kasi may mga binanggit si Jose na may binayolate daw si Papa Bear about doon sa paggawa ng content, no? Hate speech, no? Bullying. So those are a few, no, of the na-mention ni Brother Jose. So ang pagtutuunan natin ng pansin doon is yung sinasabi niyang hate speech. Okay? So basic knowledge lang po yung aking i-share. And remember, no, kami po ay nagre-reaction based doon sa aming napanood, narinig, kita, no? Same thing with the other vloggers, defenders man or reactors, no? So sa mga live, that's what we are doing, sharing our informations, and same with the vloggers, with the audience or the viewers, no? So yun po yung aalamin natin kung totoo ba yung mga pinagsasabi nitong si BJ about doon sa live ni Papa Bear. So I'll share a few clips doon sa ginawang reaction, no, ni Jose doon sa live mismo ni Papa Bear kagabi. So, bago po ako magsimula, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation with regards to the video I'm sharing, please leave it on our comment section. Okay? So, nalay nyo, may ma-share pa kayo about dito sa aking content na ginagawa. Okay? So, here we go. Yung naging reaction, no, ni Jose sa live ni Papa Bear. Ito. Oo, naiintindihan ba ni Jose kung bakit ano yung nangyayari sa live niya at sa internet niya, no? Kasi, pakinggan nyo na lang para hindi na humaba yun, sasabihin ko. Kinuha niya yung aking thumbnail. Yun na. Sabi, grabe na to, Tekram, tama pa ba yan? You cannot silent the truth. Inano niya talaga ako. Na. Napansin na niya ako. Sa bayan kami ngayon. Bear Brand, makinig ka. Tinamyan niya ako. Ninakaw po yung thumbnail ko. Nang gago. Papakita ko sa inyo, ninakaw po ni BJ. Magnanakaw talaga to si BJ, ano? Nako. Okay, balikan ko. Dito pa lang malalaman na magnanakaw na. Live pa pala to. Naka-live pa pala. Talaga to si BJ, eh. Walang hiya ka. Ayan guys, tingnan nyo, Walang hiya ka. Hindi. Walang hiya na kagad si Papa Bear because of the thumbnail. No, and hindi niya ata alam hindi niya lang kaya tingnan kung ano ba yung naka-live at saka yung tapos na mag-live. No? Minsan kasi may delay talaga. But, regardless, no, nakatawag ng pansin yung thumbnail ni Papa Bear. Kaya kinuha niya at tinumnail niya sa mismong live stream niya. No? Dinagdag niya lang yung mukha niya, then ginamit niya yung thumbnail ni Papa Bear. So, may violation ba doon? Wala. Parang violations yun. Because you share it publicly and meron naman siyang dinagdag na sarili niya. No? Parang mas lumalabas doon na kanya na yun. Although, yes, nakita natin same everything, no? Sa thumbnail ni Papa Bear na ginamit niya, no?
But mayroon siyang adjustment na ginawa, no? Totally hindi talaga yun na kinopya. Okay? So most likely yung mga thumbnail hindi naman masyadong nabibigyan ng pansin yan. And in some point meron namang katotohanan yung sinasabi ni BJ na pinablic mo yun, so anyone can react, di ba? So kung titingnan natin, ang main reason doon ni BJ is yung thumbnail ni Papa Bear ay para sa kanya is degrading, no? Para kay Jose, degrading daw yan, no? Kaya ginamit niya yun. Pero violation wise, wala naman siguro. Tingin ko lang. Kasi unang-una, it's shared by publicly, no? Kaya nga ba lagi kong sinasabi sa inyo na kapag yan ay nakapublic, anyone, everyone can say, can do anything about your post, no? Including thumbnail. Pag nanakaw, nakapublic yan. Mabuti kung kinuha ko yan sa ataul mo. Yun Kita nyo? Ninakaw yung thumbnail ko ng gago. Ang pagnanakaw, ano ka? Ayan o. Ang pagnanakaw, naka-private, naka-public yan. Post. Actually, hindi mo mananakaw yung naka-private. Private nga yan, eh. Wala ka namang access sa account niya, eh. No? So, kapag naka-private yan, hindi mo talaga mananakaw. Unlisted, hindi rin. Kasi hindi naman makikita yan, eh. Normally, kapag naka-unlisted at saka naka-private, hindi natin nakikita yung mga content ng isang vlogger. Siya lang talaga ang nakakakita nun. Post mo, sa totoo lang, delikado ka dyan, boy. Delikado ka dyan. Hoy, BJ, pukin ang ina mo ka! Hayop ka talaga! Okay, delikado daw yung thumbnail ni Papa Bear. No? Sabi niya, delikado daw yan, pwede daw report yan. Hindi naman kaagad-agad. No? Hindi naman kaagad-agad delikado yan. Just because you saw the thumbnail, no? Ibig sabihin, mayroon na kaagad siyang violation na nagawa. No? Sinusuri pa yan. Okay, sinusuri pa yan. Hindi naman basta-basta nagbe-base ang YouTube staff or sa YouTube sa thumbnail lang. Inaalam nila kung ano yung nilalaman ng buong video. Okay, so hindi ano yan. Makakatawag ng pansin, yes, but to become a cause, no, medyo hindi pa. Kasi pwedeng clickbait. 'Di ba? Pwedeng intriguing. No, kaya nga yung iba may nilalagay na question mark or exclamation point, no? Either surprise or either nagtatanong. So yung iba ganyan yung ginagawa, and malayo, no? Kung sakaling magkaso-kaso man, bakit mo ako ididemanda? Nagtatanong nga ako dyan sa content ko na yan, eh. Nagulat nga ako dyan sa sinabi mo, eh. So meron ka na agad depensa. So the thumbnail itself, hindi mo agad ma-judge, no? Kasi sometimes it encourages the audience, it make them curious kung ano ba yung ibig sabihin ng thumbnail mo. O like him, nakatawag ng pansin niya, di ba? Dahil doon sa thumbnail ni Papa Bear. Sa tingin nyo, kung hindi yun ang thumbnail ni Papa Bear, matatawag ang pansin ni BJ para tingnan at reaction na niyan, di ba? So nag-trigger yung curiosity, kaya kinuha niya yung thumbnail ni Papa Bear. Diba? So, thumbnail itself, hindi pa yan. For me, ano ko yan, opinion ko. So, because magkakaiba tayo ng interpretation pagdating sa guideline ni YouTube. Depende kung paano mo naintindihan yung sinabi niya. So, thumbnail itself, hindi pa. Factor, yes. Nung una, di ba, galing sila sa mansyon, nagpipipigil magmura. Sabi ko na, hindi makakatiis yung mga yan. Hindi po yan makakatiis. Hindi yan makakatiis. Mamamatay yan kapag hindi nakapagmura. Oo, mamamatay yan pag hindi nagmura. Hindi yan makakatiis. Okay, naalala ko lang, no? Dahil nung lahat ng mga vloggers, no, yung defenders, nung tumigil sa pagmumura, ang sinabi niya, tanda ko, is baka na-warningan daw ni YouTube. Pero ngayon, umaamin na siya na yan ay dala ng pakiusap ng manalastas. No, hindi lang naman si Ramil, even Tech June, yun yung naging request niya na hanggat maaari iwasang magsalita ng hindi maganda, which is sinunod ng mga vloggers, no? Nakita niyo naman lahat, BPM, the rest, na talagang nagke-curse, di ba, nang insulto sa pagkatao nila, tumigil.
Pero ang dating kay BJ nung una, no, palibasa, gusto nilang gumawa ng kwento, na-warningan daw. Na-warningan daw ni YouTube kung ano-ano daw. Kung ano-anong kwentong ginawa niya. Pero ngayon, umaamin siya na napagsabihan nga. No? Kumbaga, nag-request ang Manalastas na iwasan yung mga ganon. No? So, yun yung ngayon inaamin niya na. Magiging plastic yan pag di nagmura. Okay, i-atras ko lang dito. Dapat dito sisihin si Jun eh. Sisihin natin si Jun dito sa si Tekram eh. Amakin niyo yung comment niya. Pambira, kung pwede lang kitang taperangin dyan, tinapirang na kita. Masahal pa si Dave sa baliw. Baka ikaw yun. Pambira. Makakapag-init ka ng ulo talaga. Wait lang ha. So, napikon talaga, no? Si Jose sa ginawang thumbnail ni Papa Bear. And ito yung sinasabi ko, no? If somebody or some of you may still remember, na-mention ko na before, no? Na ang tanging, hindi lang si Tekram, even iba pang may-ari ng community, no? Na kaya, ang magagawa lang talaga nila is makiusap. And even Tech John alam yon, no? Makikiusap lang sila dito sa mga vloggers na to, na kung maaari, iwasan ninyo yung pagmumura, no? Totoo yon. Hanggang dun lang ang kayang gawin ng kahit sino na may-ari ng isang community. Dahil yung mga vloggers na yan, actually hindi naman kami in-invite dito eh, no? Hindi kami in-invite sa community. Kami ay kusang pumunta, kusang nag-reaction, kusang naging defenders, no? Kung ano man yung masasabi namin, di ba? Kung ano man yung lumabas sa bibig namin, yan ay hindi kontrolado ng may-ari ng community. Okay? Ang the best way na magagawa niya ay humiling, makiusap. Ngayon, kung hindi yan susundin at itutuloy ng isang reactor o ng defender ang style ng kanyang pagbablog, labas po doon ang Manalastas or kung sino mang may-ari ng community. May responsibilidad ba sila? No? Kasalanan ba nila yon? Di ba? Hindi po. No? Hindi po kasalanan ng may-ari ng community. Lalo't nakiusap na sila. Kumbaga, gumawa sila ng paraan para ma-address yung issue. Dahil, hindi kasi sila ganon. Hindi yun yung pagkakakilala sa kanila. Di ba? Pero it doesn't, hindi ibig sabihin nun, no? Dahil sa ganon, yung mga vloggers na kampi sa kanila or sumasang-ayon sa ginagawa nila, ganon na rin sila. Di po ba? Malayo po yun. Okay, kaya hindi nyo dapat isisi, Brother Jose, hindi mo dapat isisi yan sa mga Manalastas dahil they've done their part. Diba? Nagawa nila yung gusto nila, no? Na iparating sa mga vloggers kung ano yung saloobin nila doon sa style mo sa pagbablog. Now, it's up to the viewers. No? It's up to the viewers to entertain or to watch that vloggers. No? Kasi walang magagawa. Kahit ako, kahit sino sa amin, pakiusapan namin si Papa Bear or kung sino mga defender ng Tekram, kung gusto nilang gawin yan, magagawa nila yan. Ang sino ang pwedeng makapagpigil? It's either si YouTube, no? Or yung mga viewers. Hindi siya panoorin. That's the only thing, no? Na pwedeng gawin ni YouTube at ng mga supporters or ng mga nanonood kay Papa Bear. Huwag siyang panoorin at i-report siya ng mga katulad mo, no? Dahil sa nakikita mong violation niya. Pero si Tekram or kahit sinong may-ari ng community, wala silang magagawa. No? As long as hindi sila nagre-re-upload ng video, no? As long as wala silang nare-receive na any violation from YouTube, walang magagawa ang isang may-ari ng community. Now, BJ, kaya wag mong isisi sa Manalastas
yung inaasal ng mga vloggers. Ikaw na may sabi, style nila yan, ibig sabihin, from the other community, o kung saan man silang galing ng mga community, ganun na sila. That's the way, no, sila mag-express ng saloobin nila. Kaya, walang kinalaman ang Manalastas sa ginagawa namin. Magmura kami, babuyin namin kayo, no, gawa ng kalokohan, yung mga video clip ninyo. It's the way of the vloggers. Hindi yun ang way ng Manalastas. Oo, inano sila, nirecognize kami na parte ng Tekram community, pero hindi ibig sabihin nun, aprobado na lahat, no, ng may-ari ng community yung iaasal namin sa mga channel namin. Brother Jose, yun yung iisipin mo. Ngayon tandaan mo, wag mong ipilit na laging may kasalanan dito ay ang Manalastas. No? Hindi hawak ng Manalastas ang mga channel namin. Kaya kahit magmura kami, problema namin yun dahil channel namin yun. Skip ko lang dito. Simulan natin yung inaano niya. Kung talagang yun yung konteksto ng sinasabi niya, ito, may ground ito eh. May ground ito. Pwede nyo po itong i-report, mga kapambihira. Pwede nyo pong i-report ito, itong mismong vlog niya na bullying na po yan. Di ba meron pong bullying na report dun sa amin? Bullying po yan eh. Bullying and hate speech, bullying. Ano pa bang pwede dito? Nagbanggit ng mga sinasabi mo yan. Hate speech, bullying, no? Paano in-execute yung mga sinasabing yun? Nag-base ka sa kanyang thumbnail? Nakita mo yung thumbnail na yun? Ano ba yung nilalaman nung kanyang live bago mo para masabi mong hate speech yun or bullying? Ngayon, ini-encourage niya yung mga viewer niya na i-report yung live ni Papa Bear. No? And ganyan ba lagi ang live ni Papa Bear or ng iba pang mga vloggers? No? Ano ba yung hate speech? No? Doon tayo sa hate speech kasi mas pasok to eh. Pero tingnan natin kung yun ba talaga ang ibig sabihin ng sinasabi niyang hate speech. Okay? So, puntahan po natin yung YouTube guideline. Basic lang po ang aking isi-share sa inyo. Yan, ito. Nasa YouTube guideline po tayo, ha? Andali. Ayan. YouTube Help Center po to. So, kung kayo ay may mga katanungan with regards kay YouTube, ayan. YouTube Help Center. So, ayan yung binabanggit niyang hate speech policy. Okay? So, dito natin. Tatabi natin yung aking camera para mas makita ninyo. Okay, hate speech. Yung sinasabi ni Brother Jose. Dali, lakihan pa natin ng konti para mas makita ninyo. Yan, ito, sinasabi ni YouTube. No? Hate speech is not allowed on YouTube. We don't allow. Okay ha, ito. Ayan, ito yung binabasa ko. We don't allow content that promote violence or hatred against individual or group based on any of the following attribute which indicate a protected group status under YouTube policy. No, yung edad, okay, caste, entity or race, disability, no, okay, immigration status, religion, sex, gender or sexual orientation, veteran status, victim of major violence. So these are just few no mga sinasabing pwedeng maging violative sa guideline ni YouTube. If you find this content that violates the policy, report it. Instruction
for reporting violation of any of our community guidelines are available here. If you found a video or comment that you would like to report, you can report the channel. Okay? So, talagang mayroong violations na gano'n. Yung, eto nga, hate speech na to. And yan, naka-indicate kung ano-ano yung mga mababiolate. Okay? So, mayroon ba niyan? No? May na-violate ba si Papa Bear dyan? Diba? Diyan sa age, kasama hustong gulang na, diba? Si Dave, no? Races, wala naman, diba? Disability, wala naman eh. So, kumbaga, wala rito, walang pumapasok. Okay? Kasi ano ba yung niya, kinumpare niya, no, sa isang baliw, si Dave. At kung ano-ano yung sinabi niya. May mga sinabi siya, no, against kay Dave. Pero, ang tanong, eto. Ito po ang magiging tanong yan. Ayan, ba't puntahan nyo na lang, no? Importance of the context. Ano yung nilalaman? Okay, so basahin natin to. How YouTube violates educational documentary, scientific and artistic content. Okay, or EDSA. No? Parang EDSA Revolution. So, ito yung sinasabi dyan. Our community guideline aims to make a safer community. Sometimes content that would otherwise violate our community guideline may stay on YouTube when it has educational, documentary, scientific, or artistic context. In these cases, the content gets an EDSA exemption. This article has tips for how you can add context, more information that informs or educate viewers to your content. No? So, in short, meron siyang educational value, informations, no? And realistic approach doon sa video na iyong sinishare or iyong kinokomentan. No? Hindi ka basta-basta lang nagsalita ng kung ano-ano, no? Para lang manira. Meron kang basihan para masabi mo yung mga bagay na yon. May dahilan ka. No? Ipinapaliwanag mo. You're adding information that you know na makakatulong sa mga viewers para maintindihan kung ano yung tinatalakay mo. Ano ba ang, bakit ba nagamit, bakit ba yun yung naging title ni Papa Bear? No? Bakit niya ikinumpare sa baliw? No, mas maigi pang tulungan yung baliw kaysa kay Dave. 'Di ba? Ipinapaliwanag ni Papa Bear 'yon. Meron siyang explanation on that matter. 'Di ba? Ano ba mga paliwanag ni Papa Bear? Bakit mas pinili niyang tulungan pa ang pulubi ay ang may problema sa pag-iisip kaysa kay Dave? 'Di ba? So yung konteksto po ng nilalaman ng isang content or pinagsasabi ng vlogger ay mahalagang malaman, no? If no, ginagawa niya 'yon or nasabi niya yung mga bagay na yun sa kanyang thumbnail because meron siyang paliwanag. Ibinigay niya yung opinion niya doon sa kanyang thumbnail, no? Hindi niya nilagay yung thumbnail na yun para lang makahakot ng atensyon, makatawag ng pansin. Then pagdating sa live niya, nagpapagames lang pala siya o kumakanta lang siya. Diba? Yes, there are portion of the live stream na kumakanta si Papa Bear, but the first few hours, no, almost 1 hour or more than, no, ganyan naman lagi yung live ni Papa Bear, ay pinapaliwanag niya yung kanyang thumbnail, kung ano yung nasa thumbnail niya. Diba? So, Brother Jose, bago mo sabihin yung mga yan, no, alamin mo naman muna kung ano ba yung konteksto at yun yung balikan mo. Don't anyhow state, no, mga violations na nagawa ni Papa Bear. Kung violative sa'yo, no, yes, report it. But ang sinasabi ko dito, hindi yan basta-basta aaprubahan o gagawa ng aksyon ni YouTube nang hindi sila nag-i-investigate. No? And mass reporting ay ginagawa lang talaga ng maraming subscriber.
No, oo, marami kang subscriber, but are they all watching? Diba? Isa live mo pa nga lang. Sabi nga ni Papa Bear, 16 na yan. Which is, nakikita naman talaga, nakaramihan ng nasa live mo ay puro mga basher. No? Mga Tekram supporters yun. So, yung pagmumura naman, dito lang sa Pilipinas, medyo conservative pa tayo sa ganyan eh. Even the caps lock, yung paggamit ng caps lock, galit na raw tayo doon. It depends kung paano may interpret. Pero, hindi ko sinasabi na acceptable na yung pagmumura, no? Pero depende kung paano mo ginagamit, kung paano mo ina-address yung mura mo. Well, okay, I may say na yung pagmumura dito sa content na yung ginawa ni Papa Bear ay talagang it really emphasize na galit siya sa inaasal ni Dave. Di ba? Dahil talagang nakapagmura siya ng gusto dyan. Naligo. No? Naligo, sinabunan, binanlawan ni Papa Bear sa mura si Dave dito dahil nga sa inaasal nila. No? Ay, si ano pala, both si Dave at saka si Stephen ata. No? Yun yung nilalaman ng content na yan. Kaya galit na galit din si BJ dahil si Dave at saka yung kanyang pinanser ang topic doon ni Papa Bear sa live na yun. Yung pagmumura po, depende how you address it, how you use it. It can be an expressions, frustrations, no? But depende nga yan kasi maraming YouTuber ang nagmumura na. More than, mas higit pa sa inaasal ni Papa Bear, no? Or ng ibang vloggers sa community na to. So, hindi mo basta-basta mare-report ang isang content kung ang kabuuan ng nilalaman nito is sharing information that will help improve yung understanding ng mga tao sa bagay na kanyang tinatalakay. No? Educated, okay, informations. No? Mayroon kang value na dinagdag doon sa thumbnail mo kung bakit mo nasabi yun. Kung bakit yun yung naging thumbnail mo. No? Kung bakit yun yung ginamit mo. Bakit mo kinumpare yung isang tao sa ganitong tao. And that part ay naipaliwanag ni Papa Bear. Okay? So, Brother Jose, walang pumipigil sa inyo, no, na i-report kung sino man yung gusto nyong i-report. But, bear in mind, bago mo pa-implement yung mga ganyang sinasabi mo, okay, may kaakibat na paliwanag sa YouTube. At yun yung dapat mong maintindihan. At kung sino man sa nanonood sa'yo. Balikan nyo, no? Ayan, YouTube Help Center, available sa lahat yan. No, may pwede mo pang i-convert sa Tagalog yan kung medyo mahirapan ka sa English. Okay? So, bumawi ka na lang, no? Ipaliwanag mo yung side mo kung bakit mo nasabi yung mga bagay na yun. Okay? Ako, pinapaliwanag ko ito kasi ito yung pagkakaintindi. Malay mo, may iba ka pang paliwanag. Okay? So, yung i-report nyo kami, kayong mga viewers, it's your right. Diba? Choice nyo yan. Okay? But make sure na marami kayo. Okay? Kaya nga mass report eh. That's the fastest way para makul yung attention ni YouTube. Ngayon, kung iilan-ilan lang kayo, no, hindi siya ganun ka-effective. Okay? Hindi siya ganun ka-effective. And ganito ba lagi yung content ng mga vloggers? No, katulad ni Papa Bear. Is he always doing this cursing, bullying, hatred, hate speech? Diba? So, hindi lang naman nakabase sa isang video yan eh. Depende sa weight ng kanyang mga ginawa. No? So, ako, para sa akin, it's not yet considered to be a bullying or hatred or hate speech. No? Alamin mo yung nilalaman. No? Nag-real talk ka lang eh. Nag-real talk lang yung si Papa Bear o yung mga vlogger sa kanilang mga content. Hindi na yon para, di ba? Kaya ang sinasabi ko, yung nilalaman ng video ang mahalaga, no? Kung ano yung ipinaliwanag, anong sustansya ang makukuha ng mga viewers doon sa ginawang paliwanag ng isang vlogger. In this case, si Papa Bear. Okay? So, Jose,
try to understand, no, bago ka magsalita. At huwag mong ipilit na kasalanan ng mga manalastas ang inaasal ng mga defenders or reactors na nagsasalita para sa kanila, no? They've done their part, okay? Napagsabihan, pakiusapan yung mga vloggers na kung susunod ba ang vloggers or hindi na hawak ng mga manalastas yun. Nakadepende yun sa mga viewers, supporters, no, ng community na yun, katulad ng Tekram community. Kung marami mang nanonood sa katulad ni Papa Bear, dahil nagustuhan nila kung paano magpaliwanag, no, paano bigyan ng paliwanag ni Papa Bear yung mga nangyayari sa community na to. So same as you, di ba? May nanonood sa iyo dahil sa paliwanag mo. It's not because naninira ka lang. Same thing with me. May nanonood sa akin because of how I explain it. Meron din namang nanonood na yun, trip lang nila na marinig kang magmura, mas natutuwa sila pag nagmumura ka. Di ba? Mas natutuwa sila pag nag-iimbento ka ng kwento. Okay? Or mas natutuwa sila pag nagmumukha kang tanga, kadidepensa na mali naman yung paliwanag mo. Diba? So, iba't iba yan. Iba't ibang klase yung mga pwedeng manood sa amin. Sa atin, no? Kasama ka na. Okay? Kaya, dapat mabigyan mo ng tama at maayos na paliwanag yung bawat content na isi-share mo sa yung mga viewers para sila mismo, no, kapulutan ka kahit kaunti man lang ng aral doon sa iyong content. Okay? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content na to, and matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.